Mamamatay na rin naman siya. Hindi pa nga sigurado kung makakaligtas siya sa operasyon sa utak na iyan. Kung iiwan niya ang card na may ₱160 milyon. Magiging malaking problema lang sa batas. At sa paghahati-hati mamaya. Mas mabuti pang i-withdraw na lahat. Bilhin mo na ng buo ang mansion para kay Katrina. Para saan pa ang pera sa isang taong malapit ng mamatay? Anak. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa bibig ng isang mortal na kaaway. Nagmula iyon sa bibig mismo ni Aling Nelia. Ang biyenan ko na, sa loob ng maraming taon ay tinitiis kong tawaging, Inay. Ang taong araw-araw na nagsasandok ng kanin para sa akin at nagluluto ng masustansyang sabaw. Isinigaw niya ang mga salitang iyon kay Paolo. Ang aking kabiyak. Sa labas lamang ng hallway ng ICU, habang isang manipis na salamin at bahagyang bukas na pinto lamang ang pagitan namin. Noon, nananalaytay pa ang anesthesia sa aking dugo at ang ulo ko'y balot na balot sa puting benda na may bahid ng dugo. Ngunit sa isang himala, narinig kong malinaw ang bawat pantig malamig, malupit, at matalim na parang isang kutsilyong bumaon sa aking dibdib. Hindi ako umiyak, hindi dahil sa matatag ako, kundi dahil sa matinding sakit ng kataksilan na nagpatigas sa bawat himaymay ng aking damdamin. Nakatigil ang lahat ng emosyon sa aking sistema. Habang nakahiga sa puting kama na amoy alak at disinfectant, napagtanto ko ng may kapaitan na ang pamilyang buong puso kong pinagsilbihan ay isang kawan pala ng mga gutom na lobo. Matiyagang naghihintay sa aking pagbagsak upang lapain ako ng buhay at walang ititirang kahit isang buto. Ngunit nagkakamali si Aling Nelia at nagkakamali rin si Paolo. Akala nila'y isang tupa na malapit nang mamatay ang kanilang nilalapa. Hindi nila alam na ang ₱160 milyon na iyon ay hindi lamang pera ko. Iyon ay isang ticking time bomb mula sa isang mundo ng sindikato na sa isang tawag ko lang, ang buong lahi nila ay madudurog at magiging abo. Ako si Carmela Reyes, 33 taong gulang. Sa lungsod na ito, sa mundo ng negosyo ng mga kagamitang medikal, walang hindi nakakakilala sa akin. Nagsimula ako sa wala, nagsumikap mula sa pagiging isang hamak na medical representative. Bit-bit ang mga kahon ng blood pressure monitor para ialok sa maliliit na klinika hanggang sa maitayo ko ang sarili kong kumpanya at makuha ang bilyon-bilyong pisong kontrata para sa mga surgical equipment sa mga nangungunang ospital. Ang tingin sa akin ng mga tao ay isang babaeng bakal, ngunit babae pa rin ako. Gaano man ako katagumpay sa labas, pag-uwi ko sa bahay, ang tanging hinahangad ko ay isang payapang tahanan. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ko si Paolo. Si Paolo ay hindi mayaman. Hindi isang matagumpay na negosyante. Isa siyang guro sa Filipino sa high school noong una kaming magkakilala. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang salamin, at ang malumanay niyang boses ang tuluyang bumihag sa akin. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang kinikita ko. Ang inaalala niya ay kung nabasa ba ako ng ulan pa uwi o kung nakakain ba ako sa tamang oras. Ang mga maliliit na pag-aalalang iyon ang bumulag sa isipan ng isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa mundo ng negosyo. Nagpa siya akong pakasalan siya. Sa kabila ng lahat ng babala ng aking mga kaibigan, tungkol sa malaking agwat sa pagitan ng isang asawang direktora at isang asawang hamak na guro, ibinuhos ko ang lahat para sa kanila. Si Aling Nelia, ang aking biyenan, ay maagang nabiyuda at mag-isang pinalaki si Paolo at ang kapatid nitong si Katrina. Noong unang beses akong ipakilala, lumuluha niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Mahirap lang kami anak, wala kaming maibibigay sa inyo." Mabait si Paolo, sana'y mahalin mo siya. Ituturing kitang parang tunay na anak at dahil sa mga salitang iyon, naniwala ako at naging galante sa paggastos. Giniba ko ang kanilang lumang bahay na halos matumba na at pinalitan ng isang magarang 3 palapag na bahay sa gitna ng syudad. Binilhan ko si Katrina ng bagong scooter para hindi siya mapag-iwanan ng mga kaibigan niya sa kolehiyo. Ang buwan ng sahod ni Paolo ay sa kanya na para sa personal niyang gastos.
Lahat ng gastusin sa bahay. Mula sa pagkain, bayarin, hanggang sa mga binyag, kasal, at libing sa pamilya, ay mula sa aking credit card. Akala ko, kung taos-puso ang pakikitungo ko, taos-puso rin ang isusukli nila. Ngunit nagkamali ako. Isang buwan na ang nakalipas. Malapit ko nang isara ang isang napakalaking kontrata. Ang eksklusibong pag-aangkat ng isang robotic surgery system mula sa Germany na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Para maging maayos ang transaksyon, kailangan kong patunayan ang aking financial capacity. Si Ninong Ricardo, ang aking kinikilalang ama, na gumabay sa akin sa simula ng aking karera at isa ring bigating leader ng isang sindikato na nagpopondo sa malalaking negosyo, ay nagtiwala at direktang naglipat ng 160 milyon sa aking VIP account bilang performance bond. Ang GU 160 milyon na ito ay pera ng grupo, Carmela. Nagtitiwala ako sa iyo, kaya ipinangalan ko sa iyo ang pondo. Pagkatapos ng transaksyon, ibalik mo ito ng buo. Isang sentimo ang mawala, batas ng kalye ang mananaig, sabi ni Ninong Ricardo na may matalim na tingin. Siyempre, naiintindihan ko ang bigat ng perang ito. Isa itong espadang may dalawang talim. Hindi maaaring galawin para sa maling layunin. Ngunit sa pinakakritikal na yugto ng proyekto, biglang bumagsak ang aking kalusugan sa isang nakakatakot na paraan. Nagsimula sa simpleng sakit ng ulo. Akala ko'y dahil lang sa puyat at sobrang trabaho. Ngunit mabilis na lumala ang aking kalagayan. Nagsimula akong masuka at mahilo. May mga pagkakataon na habang nasa meeting, biglang nanlalabo ang aking paningin at nabibingi ako. Si Paulo ay nagpakita ng matinding pag-aalala. Araw-araw, siya mismo ang nagtitimpla ng gatas at pinipilit akong inumin ang mga mamahaling food supplements. Nasabi niya'y pinadala ng isang kakilala mula sa Amerika para palakasin ang aking utak, ngunit ang nakapagtataka, habang lalo akong umiinom ng pampalakas mula sa aking mabait na asawa, lalo akong nanghina, hanggang isang hapon, bumagsak ako sa gitna ng aming sala. Nangingisay at bumubula ang bibig. Ang biyahe papuntang ospital ay nagmamadali at malabo. Hindi ito sa ospital na madalas kong katrabaho. Ipinilit ni Paulo na dalhin ako sa isang pribadong ospital kung saan mayroon daw siyang kakilalang dalubhasang doktor. Nang magising ako sa emergency room, ang ulo ko'y parang binibiyak sa sakit na para bang may nagbubutas nito gamit ang isang drill. Isang doktor ang pumasok na may seryosong mukha. Ipinakita sa amin ang resulta ng CT scan. Isang bukol sa utak na pumipiga sa aking optic nerve at motor center. Mabilis ang paglala ng kondisyon. Malubha ang pamamaga ng utak. Kailangan ng agarang operasyon sa bungo para alisin ang bukol sa loob ng 24 oras. Kung hindi, maaaring maparalisa ang pasyente o mamatay anumang oras. Parang kidlat na tumama sa akin ang narinig ko. Bukol? Kamatayan? Paanong nangyari ito gayong sa huling general check-up ko? 6 na buwan na ang nakalipas ay ganap akong malusog. Ngunit ang matinding sakit ay hindi na ako pinayagan pang mag-isip ng maayos. Si Aling Nelia ay humagulgol ng malakas, dinadagukan ang kanyang dibdib sa gitna ng silid. Diyos ko! Anak ko! Bakit napakasama ng palad niya? Dok, kahit magkano, iligtas niyo ang manugang ko. Si Katrina, na nakatayo sa tabi, ay humihikbi rin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. At si Paolo, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Namumula ang mga mata. Carmela, huwag kang matakot. Nandito ako. Kailangan mong mabuhay. Pakiusap. Sa gitna ng aking takot at pag-aagaw buhay, nang makita ko ang aking pamilya sa batas na umiiyak para sa akin, lumambot ang aking puso. Akala ko'y tunay na nagmamalasakit sila, na nararamdaman nila ang sakit na nararamdaman ko. Inanunsyo ng doktor ang gasto sa operasyon, gamot, at ICU, na aabot sa halos at 2 milyon bilang paunang bayad. Sa oras ng kagipitan, lahat ng account ng kumpanya ay naka-freeze para sa audit ng robotic contract. Walang cash sa bahay.
At ang personal credit card ko ay naiwan sa safe ng opisina. Ang tanging dala ko sa aking bag noon ay ang makapangyarihang platinum card na naglalaman ng ₱160 milyon na pondo ni Ninong Ricardo. Isang matinding sakit ng ulo ang biglang sumalakay. Halos ikahimatay ko. Hinaplos ni Paolo ang aking kamay. Ang boses niya'y malumanay ngunit may kakaibang pagmamadali. Carmela, masyadong malaki ang deposito sa ospital. Hindi ko kayang tipunin agad. Wala rito ang credit card mo. Sabi ng doktor, kailangan nating magbayad bago ma-schedule ang emergency operation. Pwede bang ibigay mo muna kay inay ang VIP card mo? Para makababa siya at makapagbayad ng paunang bayad. Ang mahalaga ay mailigtas ka muna. Sumingit si Aling Nelia na may umiiyak na boses. Oo nga, anak. Ano ba naman ang pera sa panahong ito? Hayaan mo na akong humawak ng card. Ako na ang magbabayad. Itatago ko lahat ng resibo. Basta magpagaling ka lang. Nag-alinlangan ako. Ang utak kong pagod ay nagbigay ng babala. Pera iyon ni Ninong Ricardo. Hindi maaaring galawin kahit isang sentimo. Ngunit ang sakit ay lalong tumindi, napahiyaw ako. Pawis na pawis ako. At nanlalabo ang aking paningin. Tiningnan ko ang aking asawa, ang lalaking mahal ko, na may mukhang pagod at luhaan. Tiningnan ko ang aking biyenan, na nanginginig sa pag-aalala. Naisip ko, manugang nila ako. Ilang taon ko na silang inaalagaan. Hindi kaya sila mapagkakatiwalaan? Sa oras na malapit na akong mamatay, paunang bayad lang naman na, 2 milyon. Pagkatapos ng operasyon, sasabihin ko kay Ninong Ricardo, at babayaran ko agad, buhay ang pinakamahalaga. Sa huling lakas ko, nanginginig kong binuksan ang aking telepono. Nag-log in sa banking app, at binigyan ng authorization ang physical card, kasabay ng pagsabi ng PIN, kay Aling Nelia. Inay, heto po, bayaran niyo lang po ang eksaktong bill ng ospital. Ang perang ito, pera po ito ng kumpanya. Napakahalaga, pabulong kong sabi. Halos kapos sa hininga. Kinuha ni Aling Nelia ang card. Sumusumpa ako. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa platinum card. Nakita ko ang isang kakaibang kislot sa kanyang mukha. Basang-basa pa rin ng luha ang kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagningning na may kasamang kasakiman. Isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ko. Bababa na ako para magbayad agad. Ang importante, mailigtas ka. Mabilis siyang tumalikod. Ang kanyang mga hakbang ay maliksi. Hindi tulad ng isang matandang babae na nalulungkot para sa kanyang manugang. Tumayo rin si Paolo. Hinaplos ang aking buhok. Susunod ako kay inay para asikasuhin ang mga papeles. Magpahinga ka na para sa operasyon mo, ha? Huwag kang matakot. Nagsara ang pinto ng silid. Nawalan ako ng malay. Dahil sa epekto ng pampakalma na itinurok sa akin. Habang dinadala ako sa operating room na may pag-asang mabuhay, hindi ko alam na ang card na ipinagkatiwala ko ay hindi dinala sa cashier ng ospital. Dinala ito diretso sa isang luxury real estate office sa sentro ng syudad. At hindi ko rin alam na ang biglaang pamamaga ng aking utak, ang pagkahilo hanggang sa bumagsak at bumula ang bibig, ay hindi natural na nangyari. Lahat ay isang perpektong dula. Isang nakamamatay na patibong na inilatag gamit ang mga mamahaling pampalakas ng utak na ipinapainom sa akin ng aking kagalang-galang na asawa araw-araw. Kinakalkula nila ang bawat detalye. Naghihintay sa sandaling pinakamahina ako para pilitin akong ibigay ang susi sa 160 milyon sa kamay ng mga demonyong nag-aanyong pamilya. Ang operasyon ay tumagal ng higit sa 8 oras. Ang 8 oras na iyon para sa akin ay isang madilim na kawalan, isang pagtulog na walang panaginip, isang paglutang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang magising ako, ang unang naramdaman ko ay hindi liwanag kundi isang matinding kirot mula sa aking batok. Gumagapang sa aking likod, na para bang libu-libong piraso ng bubog ang humihiwa sa aking laman. Mabigat ang aking ulo. Mahigpit na nakabalot sa makapal na benda. Narinig ko ang monotonong tunog ng heart monitor sa aking tabi. Ang masangsang na amoy ng disinfectant
at ang tuyong pakiramdam sa aking lalamunan. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit ang talukap ko'y parang may pabigat. Isang manipis na sinag ng liwanag ang pumasok, at nakita kong nakahiga ako sa isang puting silid na napapalibutan ng mga kagamitang medikal. Alam kong nakaligtas ako. Buhay ako. Ang pakiramdam ng ginhawa ay saglit lamang. Agad akong ibinalik ng sakit ng katawan sa malupit na katotohanan. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit bahagya lamang itong kumilos. Gusto kong tumawag ngunit tanging paos at putol-putol na tunog ang lumabas sa aking lalamunan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Akala ko'y si Paolo o si Aling Nelia, ngunit hindi. Isang batang nurse na may mabait na mukha ang pumasok. Nang makita niyang gising na ako, ngumiti siya. Gising na po pala kayo, ma'am. Naging matagumpay po ang operasyon ninyo, sabi ng doktor. Napakatatag niyo raw po. Tinulungan niya akong bahagyang umupo. Inayos ang unan. At binigyan ako ng isang basong maligamgam na tubig na may straw. Uminom ako ng kaunti. Isang nakakaginhawang pakiramdam ang dumaloy sa aking lalamunan. Pabulong kong tinanong. Ang boses ko'y mahina pa. Nasaan ang asawa ko? Bahagyang natigilan ang nurse. Baka sa kanyang mga mata, ang pag-aalinlangan. Sinubukan niyang maging natural ang kanyang sagot. Baka po bumabalang po ang asawa ninyo at ang biyenan ninyo sa kantin para kumain. Magdamag din po silang gising at nag-alala para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Magpahinga lang po kayo. Sasabihan ko po sila mamaya. Tumango ako at hindi na nagtanong pa. Ngunit ang kutob ng isang babae, lalo na ng isang kagagaling lang sa bingit ng kamatayan, ay nagsasabing mayroong mali. Ang pag-aalinlangan ng nurse, kahit gaano kaliit, ay hindi nakaligtas sa aking pansin. Nakahiga ako roon. Nakatingin sa puting kisame. Sinusubukang iwaksi ang mga negatibong pag-iisip. Siguro'y masyado lang akong mapaghinala. Ganoon na lamang ang pag-aalala nila sa akin. Ilang sandali pa, pumasok si Paolo at si Aling Nelia. Nang makita akong gising, agad na lumapit si Aling Nelia. Hinawakan ang aking kamay at lumuha. Anak, gising ka na. Tinakot mo kami ng husto, sabi ng doktor. Tagumpay ang operasyon. Biyaya ito ng Diyos, anak. Humagulgol siya, nanginginig ang mga balikat. Si Paolo naman ay nakatayo sa tabi. Mukhang pagod at may malalaking eye bags. Hinaplos niya ang aking buhok. Ang boses niya'y paos. Kamusta na ang pakiramdam mo? Huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka lang. Maayos na ang lahat. Nang makita ko ang eksenang iyon, nawala ang huling bahid ng pagdududa. Sa aking isipan, nagkamali ako. Masyado akong naging sensitibo. Nandito sila, nag-aalala para sa akin. Paanong pagdudahan ko ang mga pinakamamahal ko sa buhay sa ganitong pagkakataon? Ngumiti ako ng mahina. Sumesenyas na maayos lang ako. Sa sumunod na 2 araw, inalagaan nila ako ng husto. Si Aling Nelia ay araw-araw na nagdadala ng lugaw at sopas mula sa bahay. Siya mismo ang nagpapakain sa akin, nagpupunas ng aking mukha, at nagmamasahe ng aking mga kamay at paa. Si Paolo naman ay halos buong araw na nasa tabi ko, nagbabasa ng libro, at nagkukuwento ng mga masasayang bagay para maibsan ang aking tensyon. Minsan, hahawakan niya ang aking kamay at sasabihin ang mga matatamis na salita na matagal ko nang hindi naririnig. Magpagaling ka agad ha? Napagtanto ko na. Wala ako kung wala ka. Pangako, babawi ako sa'yo. Nalunod ako sa kanilang pag-aalaga, sa pakiramdam na minamahal at pinapahalagahan. Nakalimutan ko na ang tungkol sa pera. Nakalimutan ko na ang amang 60 milyon. Naisip ko na pagkatapos ng pagsubok na ito, magiging isang tunay na pamilya na kami. Magbabago na si Paolo. At magiging tunay na ang pagmamahal sa akin ng aking biyenan. Ang lahat ng aking pagtitiis ay sa wakas nagbunga. Hanggang isang gabi, 3 araw pagkatapos ng operasyon, medyo bumuti na ang aking pakiramdam. Kaya ko nang umupo ng mag-isa. Noong gabing iyon, pumasok ang nurse
para turukan ako ng pain reliever at mild sedative para sa mahimbing na pagtulog. Nagpaalam si Paolo at Aling Nelia na uuwi muna para kumuha ng ilang gamit at babalik din agad. Nakahiga ako sa kama. Nagsimula ng umepekto ang gamot. Bumibigat ang aking mga talukap. Ang silid ay tahimik. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig. Nakatulog ako, ngunit hindi ito kasing himbing ng dati. Siguro'y dahil sa side effect ng gamot o dahil sa isang masamang kutob na nanatili sa aking isipan. Bigla akong nagising. Madilim ang silid. Tanging ang malabong dilaw na ilaw mula sa hallway ang tumatagos sa salamin ng pinto. May narinig akong nag-uusap ng pabulong sa labas ng aking silid. Ang pinto ay hindi saradong-sarado. May kaunting siwang. Akala ko noong unay ang mga nurse na nag-iikot. Ngunit nakilala ko ang isang boses kay Aling Nelia. At ang kausap niya ay si Paolo. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Pinigil ko ang aking hininga at pinakinggan sila. Pabulong ang boses ni Aling Nelia. Ngunit sa katahimikan ng ospital sa gabi, malinaw na malinaw ito. Sigurado ka bang wala siyang anumang hinala? Ang bait-bait niya nitong mga nakaraang araw. Kinakabahan ako. Tumawa ng mahina si Paolo. Isang tawang mapanghamak na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Masyado kang nag-aalala. Inay, ang mga babae, kapag may sakit, napakahina. Kaunting lambing lang, paniwalang paniwala na yan. Akala niya ngayon, ako ang perpektong asawa. At ikaw ang pinakamabait na biyenan. Naiiyak pa nga yan sa tuwa. Akala niya tunay ang pag-aalala natin. Para akong binuhusan ng isang balding yelo. Nanigas ako sa aking kinahihigaan, pinagpapawisan ng malamig. Ano ang pinag-uusapan nila? Isang dula? Lahat pala ay isang dula lang. Hindi pa rin mapalagay si Aling Nelia. Pero ang 60 milyon, napakalaking halaga niyan. Paano kung makaalala siya at mag-iskandalo? Narinig kong marami siyang koneksyon. Muling tumawa si Paolo. Mas malamig pa ang kanyang boses ngayon. Kahit sino pa ang kilala niya, wala akong pakialam. Sabi na ng doktor, kahit matagumpay ang operasyon, may panganib pa rin ng mga komplikasyon. Ang pinakamagaan ay bahagyang pagkawala ng memorya. Ang pinakamalubha ay maging parang gulay. Kung makaligtas man siya ng matino, sasabihin nating nagdedeliryo lang siya dahil sa sakit at naninirang puri sa pamilya. At kung hindi siya makaligtas, mas mabuti, ang Goan 160 milyon ay mapupunta sa atin, wala nang aagaw. Mamamatay na rin naman siya. Hindi pa nga sigurado kung makakaligtas siya sa operasyon sa utak na iyan. Kung iiwan niya ang card na may AN 160 milyon, magiging malaking problema lang sa batas at sa paghahati-hati mamaya. Mas mabuti pang i-withdraw na lahat. Bilhin mo na ng buo ang mansion para kay Katrina. Para saan pa ang pera sa isang taong malapit ng mamatay, anak? Hanggang doon na lang ang narinig ko. Nabingi ako. At ang dugo sa aking katawan ay parang nanigas. Gusto kong sumigaw, bumangon, at lumabas para ibunyag ang tunay na kulay ng dalawang demonyong ito. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking katawan. Ang pampakalma ay nagparalisa sa akin. Tanging ang aking utak ang nanatiling gising sa matinding sakit. Nakahiga ako roon. Ang mga luhay patuloy na dumadaloy. Binabasa ang aking unan. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng galit at pandidiri. Lahat pala ng kanilang luha, mga salita ng pag-aalala, mga mangkok ng lugaw, at mga pangako, ay isang perpektong dula lamang. Hindi ang buhay ko, hinihintay lamang nila akong mamatay, maglaho, para legal na makuha ang lahat ng aking ari-arian. Ang aking kamatayan ay hindi isang trahedya para sa kanila. Ito ay isang oportunidad, at ako, ang hangal na tupa, ay kusang loob na nagbigay ng kutsilyo sa berdugo. Nagtiwala ako sa pamilya, sa kabutihan, sa mga buwayang luha nila. Ibinigay ko sa kanila hindi lamang ang aking pera, kundi pati na rin ang aking buhay. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakadilat ako, nakatitig sa kisame. Nararamdaman ang bawat patak ng suwero,
na pumapasok sa aking katawan. Maalat ito, ngunit hindi kasing alat ng sakit na sumisira sa aking puso. Bigla kong naunawaan ang isang bagay. Hindi ako maaaring mamatay. Hindi ako dapat mamatay. Kung mamatay ako, hindi lang ang pera ko ang mananakaw. Pati ang katotohanan ay malilibing. Kailangan kong mabuhay. Mabuhay para pagbayarin ang mga walang kaluluwang taong ito. Mabuhay para ipakita sa kanila na ang tupang akala nila'y mamamatay na. Kapag naipit sa sulok, ay marunong ding maging lobo. Mula sa sandaling iyon, ang Carmela ng dati ang mabait at matiising asawa ay namatay na. Ang nakahiga sa kama ng ospital ay isa na lamang walang laman na katawan na may pusong naging bato at isang apoy ng paghihiganti na kasisindi pa lang, handang tupukin ang lahat. Ang madilim na gabi sa ospital ay unti-unting napalitan ng maputlang liwanag ng umaga. Ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana, ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Nagsimula ang isang bagong araw na parang walang malupit na pag-uusap na naganap. Gising ako buong magdamag. Ang sakit ng katawan. Pagkatapos ng operasyon, ay tila natabunan na ng sakit ng kalooban. Hindi ko naramdam ang kirot sa aking tahi. Sa halip, isang lamig ang gumapang sa aking likod. Isang pamamanhid hanggang sa kaibuturan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inuulit-ulit sa aking isipan ang bawat salitang sinabi ni Paolo at Aling Nelia. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Unti-unting pinapatay ang tiwala at pag-ibig na ibinigay ko sa kanila. Nang pumasok ang nurse sa gabi para mag-check, nagulat siya nang makita ang aking mga matang dilat na dilat. Ang aking mga pisngi ay humpak, at ang aking mga labi ay tuyo at bitak-bitak. Ma'am Carmela, hindi po kayo nakatulog? Gusto niyo po bang tawagin ko ang doktor? Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Umiling ako. Pilit na ngumiti. Wag na, okay lang ako. Hindi lang ako makatulog. Hindi ko masabi sa kanya ang katotohanan. Sa ngayon, hindi ko mapagkakatiwalaan ang sino man sa ospital na ito. Ang ospital na ipinilit ni Paolo na dalhin ako. Ang kakilalang dalubhasang doktor na kanyang nabanggit. Posible kayang bahagi rin sila ng kanilang plano? Kinilabutan ako sa isiping iyon. Kailangan kong iligtas ang aking sarili bago mahuli ang lahat. Pagkaalis ng nurse, pilit kong bumangon. Ang sakit ay biglang sumalakay. Halos matumba ako. Ngunit nagtiimbagang ako. Inabot ko ang aking handbag sa tabi ng kama. Sa loob, mayroong 2 telepono. Isa ang personal kong gamit. Ang alam ni Paolo. Ang isa naman ay para sa trabaho. Ang teleponong may maraming security layers. Kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang impormasyon ng kumpanya at mga koneksyon sa negosyo. Ang teleponong iyon ay hindi pa nahahawakan ni Paolo. Nanginginig kong binuksan ang telepono para sa trabaho. Ang una kong ginawa ay magpadala ng mensahe kay Dra. Andrea Lim, ang aking pinakamatalik na kaibigan at isa ring mahusay na doktor sa isang malaking pampublikong ospital. Maikli lang ang mensahe. Andrea, kailangan ko ng tulong mo. Top secret. Huwag kang tumawag. Dalawin mo ako mag-isa sa tanghalian. Magdala ka ng toxicology test kit. Pagkatapos ipadala, binura ko ang mensahe at pinatay ang telepono. Alam kong maiintindihan ni Andrea. Magkababata kami. Mas kilala namin ang isa't isa kaysa sa magkapatid. Kung ginamit ko ang salitang top secret, ibig sabihin ay napakaseryoso ng sitwasyon. Pagkatapos, sinimulan kong alalahanin ang mga pampalakas ng utak na ibinibigay sa akin ni Paolo araw-araw. Sabi niya'y galing sa Amerika. Walang etiketang Filipino. Nasa isang madilim na bote lamang, na may lamang mga kapsulang kulay mapusyaw na asul. Ininom ko iyon ng walang pag-aalinlangan. Naniniwalang iyon ay pag-aalala ng isang asawa. Ngayon, napagtanto ko kung gaano ako kahangal. Ang aking panghihina ay nagsimula kasabay ng pag-inom ko ng mga tableta, ang mga sakit ng ulo. Pagkahilo, lahat ay nagtutugma sa isang nakakatakot na paraan. Nakahiga ako at nagkunwaring tulog. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Aling Nelia at Paolo.
Parehong mukha pa ring nag-aalala. Parehong matatamis na salita. Gising na pala ang manugang ko. Nakatulog ka ba ng maayos? Nagluto ako ng sopas ng manok para sa'yo. Kainin mo para lumakas ka. Habang nagsasalita, nagsasandok siya ng sopas. Hinihipan ang bawat kutsara. Si Paolo naman ay nakaupo sa tabi. Nagbabalat ng mansanas. Nagkuwento pa siya ng ilang biro para pasayahin ako. Habang pinapanood ang perpektong dula na iyon, nasusuka ako. Ngunit, hindi ko pwedeng ipahalata. Pilit kong nilunok ang bawat kutsara ng sopas. Tumango at ngumiti na para bang ako pa rin ang dating inosente at mahinang Carmela. Ah, heto na. Inilapag ni Paolo ang mansanas at kinuha mula sa kanyang bulsa ang pamilyar na bote ng gamot. Oras na para uminom ng gamot, mahal. Kailangan mong inumin ito palagi para mabilis kang gumaling. Naglabas siya ng 2 asul na kapsula at iniabot sa akin kasama ng 1 basong tubig. Tiningnan ko ang 2 maliliit na kapsula sa kanyang palad na para bang nakatingin ako sa 2 balang binalutan ng asukal. Ito, ang mga bagay na ito, ang nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Ano ang gagawin ko? Kung tatanggi ako, maghihinala sila. Ngunit kung iinumin ko, hindi ko alam kung ano pa ang idudulot nitong pinsala sa aking katawan. Sa sandaling iyon, nakaisip ako ng plano. Inabot ko ang gamot. Ngunit pagdating sa aking bibig, nagkunwari akong nabulunan at umubo ng malakas. Ang ubo ay halos ikasuka ko. Dahil dito, nahulog ang 2 tableta sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama. Naku, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang hinaplos ni Paolo ang aking likod. Si Aling Nelia naman ay kumuha agad ng tissue. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Mahina ang boses. Okay lang ako. Masakit lang ang lalamunan ko. Hindi ko malunok. Pwede bang mamaya ko na lang inumin? Tiningnan ako ni Paolo ng may pagdududa. Ngunit siguro'y dahil nakita niyang maputla pa rin ako, hindi siya naghinala. Sige, kung ganoon, kukuha na lang ako ng bago para sa'yo. Ngunit pinigilan ko siya. Wag na, Paolo. Mahal ang gamot na yan. Hahanapin ko na lang yung 2 nahulog. Nagkunwari akong yumuko sa ilalim ng kama. Habang hindi sila nakatingin, mabilis kong kinuha ang 2 tableta, hindi inilagay sa bibig, kundi itinago sa aking palad. Nagkunwari akong naghahanap, at sinabing, Naku, baka gumulong sa sulok. Hayaan na lang natin ang nurse ang maghanap mamaya. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Hindi na sila umimik. Tinulungan na lang akong humiga, at kinumutan ako. Nang sigurado na silang tulog na ako, bahagya kong iminulat ang aking mga mata. Nakita kong yumuko si Paolo sa ilalim ng kama. May hinahanap. Kinabahan ako. Buti na lang at wala siyang nakita. At siguro'y inisip na gumulong na nga sa isang sulok. Tumayo siya. May ibinulong kay Aling Nelia. At umalis sila. Pagkasara ng pinto, agad kong binuksan ang aking palad. Naroon ang 2 asul na kapsula. Maingat kong ibinalot sa isang malinis na tissue at itinago sa isang lihim na bulsa ng aking personal na bag. Sa oras ng tanghalian, dumating si Andrea. Nakasuot siya ng puting coat. Mukhang isang doktor na dumadalaw sa pasyente. Nang makita ang aking kalagayan, natigilan siya. Diyos ko, Carmela, anong nangyari sa'yo? Nanginginig ang kanyang boses. Wala akong oras para magpaliwanag. Sinanyasan ko siyang isara ang pinto at ibinigay sa kanya ang tissue na may lamang 2 tableta. Andrea, may gustong pumatay sa akin. Pakiusap. Ipatest mo to sa laboratorio sa lalong madaling panahon at huwag mong ipaalam kahit kanino. Kinuha ni Andrea ang pakete. Namutla ang kanyang mukha. Bilang doktor, alam niya ang kabigatan ng sitwasyon. Makakaasa ka. Pero paano ka? Ligtas ka ba rito? Umiling ako. Kailangan kong manatili. Kailangan ko ng karagdagang ebidensya. Pero mula ngayon, hindi na ako kakain o iinom ng kahit anong ibibigay nila. Pakiusap. Sabihin mo sa nurse na may allergy ako sa ilang pagkain
Kaya dapat mula lang sa ospital ang kakainin ko, ayon sa utos ng doktor. Tumango si Andrea. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Mag-ingat ka. Kung kailangan mo ng tulong, i-text mo lang ako gamit ang dati nating code. Ang dati naming code ay ang aming paraan mula pa noong kolehiyo para sa mga pinaka-emergency na sitwasyon. Bago umalis, sinuri ni Andrea ang aking tahi at mga vital signs. Maayos ang tahi mo. Normal ang mga vital signs mo. Matatag ka. Carmela, kailangan mong mabuhay. Narinig mo? Tumango ako. May kakaibang damdaming bumalot sa akin. Sa gitna ng kataksilan ng aking pamilya sa batas, mayroon pa ring isang tunay na kaibigan. Iyon ang tanging liwanag sa madilim na gabing bumabalot sa akin. Nang hapon ding iyon, ipinadala ni Andrea ang resulta sa pamamagitan ng isang secure na app, isang linya lamang ng mensahe. Ngunit sapat na para manlamig ang buong katawan ko. Diazepam na may mataas na dosage. Hinaluan ng mild na blood thinner. Ang matagalang pag-inom nito ay magdudulot ng nerve damage, pagkalito, guni-guni, at magpapataas ng panganib ng brain hemorrhage. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Diazepam. Isang malakas na pampatulog na dapat may reseta ng doktor. Blood thinner. Isang gamot na maaaring gawing isang trahedya. Ang isang operasyon sa utak. Si Paulo, ang aking mabait at simpleng asawa, ay araw-araw akong nilalason. Hindi niya lang gusto akong manghina. Gusto niya akong mamatay sa operating table. O kung hindi man, maging isang taong wala sa sarili, walang memorya, para madali niya akong manipulahin at makuha ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas, malupit at madugo. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay kulay abo, tulad ng aking kalooban. Wala ng luha, wala ng sakit. Ang puso ko'y ganap ng naging bato. Ngayon, iisa na lang ang nasa isip ko. Paghihiganti. Isang paghihiganti na walang kapatawaran. Isang laro ng chess kung saan ako ang dapat manalo. Sa larong ito, hindi lang pera ang babawiin ko. Babawiin ko rin ang aking buhay at dangal. At sisiguraduhin kong matitikman ng mga nagtulak sa akin sa bangin. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Nakahiga sa kama ng ospital. Pakiramdam ko'y isa akong sugatang hayop sa kuweba. Dinidilaan ang sariling sugat, habang tahimik na pinagmamasdan ang mga mangangasong nagsasayawan sa labas. Ang aking dula bilang isang pasyenteng may amnesia ay nagpapatuloy ng perpekto. Ang aking pananalita ay magulo. Minsan may naaalala. Minsan wala. Natuluyang nag-alis ng pag-iingat ni na Paulo at Aling Nelia. Naniniwala silang ako'y naging isang manikang walang silbi. Wala nang kakayahang mag-isip o lumaban. Dahil sa kanilang pagiging kampante. Nagkaroon ako ng pagkakataong simulan ang aking kontra-atake. Isang planong nangangailangan ng kahinahunan, tiyaga, at kaunting kalupitan. Ang una kong target ay hindi si Paulo o si Aling Nelia. Sila ang mga utak, ngunit para pabagsakin sila, kailangan kong sirain ang pinakamahinang kawing sa kanilang masamang alyansa. Si Katrina at ang kanyang bilyonaryong nobyo, si Kian Montelibano. May malakas akong kutob na angkiyan, na ito ang susi. Ang isang propesyonal na manloloko ay kadalasang may mga nakamamatay na kahinaan, na kapag natumbok ng tama, guguho ang buong sistema ng kasinungalingan. Hindi ko kayang kumilos mag-isa. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong may kakayahang mag-imbestiga ng hindi napapansin. Agad kong naisip si Ben. Isang malayong pinsan ko. Si Ben ay dating pulis na nagtayo ng sarili niyang private investigation agency. Matalino siya, tahimik, at lubos na tapat. Isang hapon, habang mag-isa lang ako, nagpadala ako ng mensahe kay Ben mula sa aking lihim na telepono. Ben, kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang tao. Pangalan Kian Montelibano, nagpapakilalang real estate investor, PhilAm. Alamin mo ang tunay niyang pagkatao, mga koneksyon, pinansyal na kalagayan, at anumang kahinaan niya. Sa lalong madaling panahon. Top secret. Hindi na nagtanong si Ben.
Isang linya lang ang isinagot. Nakuha ko. Ate, mag-ingat ka. Alam kong sa kakayahan ni Ben, malapit ng malantad ang misteryo. Sa likod ni Kian Montelibano. Habang naghihintay ng balita, ipinagpatuloy ko ang aking pag-arte. Lalo akong nagpakita ng pagiging inosente. Minsan, dumalaw si Katrina, suot ang isang bagong-bagong diamond bracelet, ipinagmamayabang sa harap ko. Ganda. Di ba ate? Pinadala ni Kian. Sabi niya. Pagkalipat ko sa bagong bahay, magpo-propose na siya. Tiningnan ko ang bracelet, pagkatapos ay tumingin sa kanya, nang may blankong ekspresyon. Bagong bahay? Saan? Bakit ako nandito? Sumimangot si Katrina at lumingon kay Aling Nelia. Tingnan niyo. Inay, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Siguro naapektuhan na talaga ang utak niya. Bumuntong hininga si Aling Nelia nang may pagkukunwari. Hayaan mo na siya anak. May sakit siya. Dapat natin siyang unawain. Hindi nila alam na bawat salita ng kanilang pangmamaliit ay itinatatak ko sa aking puso. Ilang araw pa, ipinadala ni Ben ang unang report. Pagkabasa ko pa lang ng ilang linya, halos hindi ko mapigilang matawa sa kama ng ospital. Kian Montelibano, tunay na pangalan. Danny Vargas. Ipinanganak at lumaki sa isang squatter sa Tondo. Hindi pa siya nakakatapak sa Amerika. Ang buong pagkatao niya bilang Phil-Am na bilyonaryo ay peke. Ang mga litrato ng sports car, mansyon, at mamahaling relo ay ninakaw lang mula sa Instagram ng mga rich kids sa Singapore. Isa siyang propesyonal na manloloko na ang target ay mga batang babaeng mayaman at maluho. Ang modus niya ay gumawa ng perpektong imahe sa social media, mangako ng isang marangyang kinabukasan. Pagkatapos ay udyukan ang biktima na mamuhunan o bumili ng malalaking ari-arian at sa huli ay tatakasan ito matapos makuha ang gusto. Nakasaad din sa report ni Ben ang isang napakahalagang detalye. Si Danny ay baon sa utang sa online gambling at hinahanting ng mga sindikato. Ang mansyon na nakuha ni Katrina ang kanyang huling target. Ang plano niya, pagkatapos maipangalan kay Katrina ang titulo, ay kumbinsihin itong isang laang mansyon para sa isang malaking halaga, sa isang loan shark, na idadahilang kailangan niya ng agarang puhunan. Kapag nakuha na ang pera, tatakas siya, iiwan si Katrina na may nakasanglang bahay at isang malaking utang na hindi mababayaran. Pagkabasa ko nito, bahagya akong naawa kay Katrina. Sakim siya, hangal, ngunit isa rin siyang gamugamong lumalapit sa apoy, masusunog ng mangsarili niyang paghahangad sa peking karangyaan. Ngunit saglit lang ang awa, alam kong para malantad ang buong pamilya nila. Kailangan kong hayaang magpatuloy ang dula ni Danny. Kailangan kong ipatikim kay Katrina ang pakiramdam na maloko, mataksilan, at maitulak sa bangin. Tulad ng ginawa nila sa akin. Nag-reply ako kay Ben. Ipagpatuloy mo ang pagmamanman. Maghanap ka ng paraan para makalapit kay Danny. Gusto kong malaman kung kailan eksakto siya kikilos para sa mansyon at, pinakamahalaga, alamin mo kung sino ang tunay niyang pinagkakautangan. Isang linggo pagkatapos ng operasyon, malaki na ang ipinagbuti ng aking kalusugan. Nagsisimula ng gumaling ang aking tahi, at nakakalakad na ako ng dahan-dahan sa silid. Ngunit nagpanggap pa rin akong mahina. Dahil sa mabagal kong paggaling, lalong naging kampante sina Aling Nelia at Paolo. Akala nila'y perpekto ang kanilang plano. Si Katrina naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang dream house at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang bilyonaryong nobyo. At dumating ang impormasyong hinihintay ko mula kay Ben. Nagsimula ng kumilos si Danny. Sinabi niya kay Katrina na may biglaang investment opportunity sa Cebu at kailangan niya ng agarang pondo. Nakumbinsi niya si Katrina na dalhin ang papeles ng bahay para isangla ang pagpirma sa kontrata ng utang ay magaganap bukas. 3:00 ng hapon. Sa isang tahimik na coffee shop. Darating din doon ang pinagkakautangan ni Danny, isang kilalang gangster na nagngangalang Boss Peklat. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ang oras para pabagsakin ang unang piraso ng domino. Tumingin ako sa orasan.
Oras na para kumilos. Tinawagan ko si Andrea. Mahina pa rin ang boses ko. Ngunit puno ng pakiusap. Andrea, namimiss ko na ang bahay. Gusto kong umuwi saglit. Pwede mo bang kausapin ng doktor para sa akin? Kahit 1 o 2 oras lang. Noong una, mariing tumutol si Andrea. Ngunit nang sabihin kong may napakahalagang bagay na nakasalalay dito, pumayag siya. Nag-ayos siya ng isang pribadong ambulansya na may kasamang nurse, na may dahilan na iuuwi ang pasyente para sa psychological therapy. Nang malaman ni na Paulo at Aling Nelia, hindi sila naghinala. Natuwa pa nga sila dahil magkakaroon sila ng oras para sa kanilang sarili. Sige, umuwi ka muna para makapagpahinga. Ako na ang bahala rito, sabi ni Paulo, na puno ng pekeng pag-aalala. Nakasakay ako sa ambulansya. Pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali sa labas. Hindi ako umuwi. Nakasakay ako sa ambulansya. Hindi ako umuwi. Inutusan ko ang driver na dumiretso sa ibang lugar. Isang lugar na alam kong sa pagdating ko, magsisimula ng bumaliktad ang laro. Hindi ako pumunta sa coffee shop. Alam kong sa pakikipag-usap sa isang tulad ni Boss Peklat, hindi ako maaaring mag-isa. Ang pinuntahan ko ay isang lumang mansyon sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City. Ito ang tahanan ni Ninong Ricardo. Pagbaba ko ng sasakyan, naghihintay na siya sa pinto. Nang makita ang aking kalagayan, na may benda pa sa ulo, ang kanyang laging kalmadong mukha ay nagpakita ng bahid ng awa. Kawawang bata, paanong nangyari ito sa'yo? Hindi ako umiyak. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, malinaw ang boses. Ninong, kailangan ko po ng tulong nyo, hindi para bawiin ang pera, kundi para turuan ng leksyon ang mga taong nagtangkang kalabanin tayo. Nanliit ang mga mata ni Ninong Ricardo. Isang malamig na kislap ang lumitaw. Hindi na siya nagtanong pa. Tumango lang siya at sinabing, "Sige, anong gusto mong gawin?" Sa loob ng marangya ngunit tahimik na sala ni Ninong Ricardo, hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa mga lapleta ni Paulo, ang perpektong dula ng kanyang pamilya, hanggang sa plano ni Danny Vargas at ang utang nito kay Boss Peklat. Ipinakita ko sa kanya ang report ni Ben at ang screenshot ng bank transfer. Habang nakikinig siya, lalong nanlalamig ang kanyang mukha. Ang hangin sa silid ay bumigat. Pati ang nurse na kasama ko ay napigil sa paghinga. Nang matapos ako, hindi siya nagalit o nagdabog. Tahimik lang siyang nakaupo. Ang kanyang mga daliri marahang tumatapik sa braso ng kanyang silyang gawa sa nara. Bawat tapik ay parang martilyo sa kapalaran ng pamilya ni Paulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang boses ay walang emosyon. So, hindi lang nila kinuha ang pera mo. Kinuha nila ang pera ng grupo para suportahan ang isa pang manloloko. At ngayon, gagamitin nila ang ari-ari ang binili, gamit ang pera ng grupo, para bayaran ang utang sa isang gangster. Tumango ako. Opo, ganoon na nga po. Tumawa si Ninong Ricardo. Isang mahinang tawa na kinilabutan ako. Interesting. Matagal-tagal na rin mula noong may nagtangkang lokohin ako ng ganito. Akala ba nila, ang AN 160 milyon ay nahuhulog lang mula sa langit? Lumingon siya sa akin. Ang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo lang. Bukas, hindi na masisilayan ng pamilyang iyan ang sikat ng araw. Alam kong hindi siya nagbibiro. Sa kapangyarihan niya, madali lang iyon. Ngunit ayoko ng madugong paghihiganti. Gusto kong pagbayaran nila. Ngunit habang sila'y mulat, habang sila'y napapahiya, habang gumuho ang lahat ng kanilang pinahahalagahan, ayokong mawala sila, Ninong. Gusto kong mabuhay sila. Mabuhay para masaksihan ang unti-unting pagkasira ng lahat ng kinuha nila sa akin. Gusto kong lumuhod sila sa harap ko at magmakaawang iligtas ko sila. Tinitigan ako ni Ninong Ricardo ng matagal. Pagkatapos ay tumango siya na may kasiyahan. Maganda. Mas masakit ang paraang iyan. Nag-mature ka na, Carmela. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero, at nagsabi ng ilang maikling salita.
Hector, may isang isdang malapit ng kumagat sa pain sa coffee shop sa kanto ng X at Y. Papuntahin mo ang mga tauhan mo roon. Kausapin niyo si Boss Peklat. Sabihin niyo, ang utang ni Danny ay may bago ng guarantor. Pero kung gusto niyang makuha ang pera, kailangang sumunod sa patakaran ng guarantor. Si Danny naman, hayaan niyong pumirma at makuha ang pera. Pagkatapos, bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa kanya. Pagkababa ng telepono, ngumiti siya sa akin. Ayos na. Bumalik ka na sa ospital at ipagpatuloy mo ang pag-arte bilang kaawa-awang pasyente. Ang pinakamagandang bahagi ng dula ay sa huli palang ipapakita. Bumalik ako sa ospital bago pa man mapansin ni na Paulo at Aling Nelia ang aking pagkawala. Nakahiga ako sa kama, nakapikit, ngunit ang isip ko'y mas gising kaysa dati. Alam kong mula sa sandaling ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang mangangaso, naglatag ng isang mas malaking bitag at matiyagang naghihintay sa mga sakim na hayop na kusang pumasok sa aking patibong. Nang gabing iyon, bumalik sina Paolo at Aling Nelia na may mga ngiti sa labi. Pagpasok pa lang ni Aling Nelia, masaya na siyang nagbalita. Anak! Ang galing ng anak ko! Nakapirma siya ng isang malaking kontrata. Magkakaroon na naman tayo ng malaking pera. Ang swerte talaga ng pamilya natin. Sumang-ayon si Paulo. Oo nga, mahal. Ikaw talaga ang anting-anting ng pamilya. Mula nang dumating ka, naging maganda ang lahat. Tiningnan ko sila, isang inosenteng ngiti sa aking mukha. Ngunit sa loob-loob ko, nandidiri ako. Swerte? Magandang kapalaran? Ipinagdiriwang nila ang katotohanang ang kanilang kapatid. Anak ay matagumpay na naisangla ang bahay na binili gamit ang pera ko sa isang loan shark. Ipinagdiriwang nila ang kahangalan ng sarili nilang kadugo. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko ang dula ng pagkawala ng memorya. Nagpakita akong mahina, lubos na umaasa sa kanila. Dahil dito, naging pabaya na rin ang kanilang pag-aalaga. Hindi na nila kailangang umarte ng husto. Itinuring na lang nila akong isang pasyenteng kailangang tapusin na lang. Minsan, narinig kong may kausap si Paolo sa telepono. Iritado ang boses. Alam ko, kailangan lang nating hintayin na makalabas ang babaeng to. Kung hindi siya pipirma sa special power of attorney, magkakaproblema pa rin tayo. Hindi nila alam na habang sila'y naiinip na naghihintay, na makuha ang natitira pa, sa labas, isang bagyo ang tahimik, na namumuo. Nag-report sa akin si Ben, na pagkatapos ng pagdalaw ng mga tauhan ni Ninong Ricardo, naging maamo na si Boss Peklat. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa utang ni Danny. Kasama ang video ng pagpirma nila ni Katrina sa kontrata. Si Danny naman, pagkatapos makuha ang pera, ay hindi nakatakas. Inimbitahan siya ng mga tauhan ni Ninong Ricardo at kasalukuyang tinuturuan ng mga patakaran ng mundo ng sindikato. Samantala, si Katrina ay walang kamalay-malay. Lubog pa rin siya sa kaligayahan. Ipinagmamalaki ang kanyang galing sa negosyo at ang kanyang bilyonaryong mapapangasawa. Nagpaplano pa siya ng isang grandiosong housewarming party sa mansyon. Iyon ang entabladong kailangan ko. Isang entabladong sapat ang laki at dami ng tao para sa aking pinakahihintay na pagbagsak sa kanila. Nagsimula akong gumaling ng mabilis. Unti-unting bumabalik ang aking memorya. Nakikilala ko na ang aking asawa at biyenan. Ngunit nagpapakita pa rin akong mahina at medyo takot. Naaalala ko na po, kayo po si Inay, at ikaw si Paulo. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Sabi ko, na nanginginig ang boses at may namumuong luha. Tuwang-tuwa sila. Akala nila'y nakalimutan ko na ang lahat bago ang operasyon, at ang naaalala ko lang ay ang kanilang kabutihan. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay, puno ng pekeng emosyon. Mabuti naman at nakaalala ka na. Sabi ko sa'yo, di ba? Palaging nasa tabi mo ang pamilya. Tumango ako at sumandal sa kanyang balikat, ngunit sa loob-loob ko'y puno ng pagkasuklam. Habang sila'y masaya, binanggit ko ang party ni Katrina. Narinig ko pong magpa-party si Katrina. Gusto ko rin po sanang pumunta,
para batiin siya. Matagal na po akong hindi nakakalabas. Agad silang pumayag. Iyon ang gusto nila. Kailangan nilang ipakita ako sa lahat, malusog at nagpapasalamat, para patunayang inalagaan nila ako ng mabuti. Gusto nilang gamitin ako para linisin ang kanilang pangalan. Hindi nila alam na ang pagpunta ko sa party ay hindi para maging dekorasyon. Pupunta ako para bawiin ang sa akin. Pupunta ako para gawing isang pampublikong paglilitis ang kanilang selebrasyon, kung saan ako ang magiging hukom, at ang hatol ay ipapataw sa harap ng lahat. Isang hatol na walang apela. Ang araw ng aking paglabas sa ospital ay siya ring araw ng aking opisyal na pagbabalik sa larong ako mismo ang nagtakda. Sinalubong ako ni na Paolo at Aling Nelia na may hindi maipintang tamis. Inalalayan nila ako sa bawat hakbang. Inihanda ang pinakatahimik na silid at pinakain ako ng mga mamahaling pagkain. Ginawa nila ang lahat ng ito, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan nila akong gumaling agad, maging sapat na matino, para pirmahan ang mga dokumentong inihanda na nila. Isang special power of attorney, isang kasulatan na nagpapatunay sa mga ginastos sa ospital, at marahil, isang divorce petition na may mga kondisyong dehado ako. Ipinagpatuloy ko ang pag-arte bilang isang mahina, nagpapasalamat at medyo inosenteng asawa. Walang tigil ang pasasalamat ko. Kung wala po kayo, Inay at Paolo, siguro wala na ako ngayon. Dahil sa aking pagiging masunurin, lalo silang naging kampante. Naniniwala silang ang biktima ay nasa kanilang mga kamay na, handa ng katayin. Samantala, sa labas, lahat ay naaayon sa aking plano. Ang housewarming party ni Katrina ay itinakda sa Sabado ng gabi. Walang sinayang na pera si Katrina para sa isang napakagarang selebrasyon. Ang mga imbitasyon ay ipinadala sa lahat mga kaibigan, kamag-anak, at mga bagong kakilala sa negosyo na ipinakilala ni Kian. Gusto niyang gawing isang engranding debut ang party na ito para ipakita ang kanyang estado bilang isang malapit ng maging asawa ng bilyonaryo. Hindi niya alam na siya mismo ang nagtatayo ng entablado para sa kanyang sariling pagbagsak. 2 araw bago ang party, alam kong oras na para sa huling hakbang. Kailangan kong opisyal na ipaalam kay Ninong Ricardo na ang pain ay kinagat na. Hinintay kong umalis si Paulo para sa trabaho at si Aling Nelia para mamalengke. Nang kami na lang ng kasambahay ang naiwan, pumasok ako sa silid, nilock ang pinto, at kinuha ang lihim na telepono. Hindi ko siya tinawagan sa ordinaryong numero. Ginamit ko ang isang secure na calling app. Agad na sumagot ang kabilang linya. Walang bati, tanging ang malalim at pamilyar na boses. Kamusta anak? Huminga ako ng malalim. Kahit handa na ako, hindi ko maiwasang maantig. Sa gitna ng pagtalikod ng lahat, mayroon pa ring isang makapangyarihang tao sa likod ko. Ninong, handa na po ang lahat. Ang biktima ay handa ng katayin. Kailangan ko po kayong kumilos sa Sabado ng gabi, sa party sa villa sa Alabang Hills, Block 8, Lot 9. Tahimik ang kabilang linya, bago nagtanong si Ninong Ricardo. Sigurado ka bang gusto mong gawin iyan doon? Sa harap ng lahat? Opo. Sigurado po ako. Walang pag-aalinlangan kong sagot. Gusto kong masaksihan ng lahat ng tumawa sa likod ko. Ng lahat ng nagdiwang sa aking pagdurusa. Ang eksenang iyon. Gusto kong maging impyerno ang kanilang party. Gusto kong pagbayaran nila, gamit ang pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang dangal. Isang mahinang tawa ang narinig ko. Sige. Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, Carmela, kapag ginawa mo ito, wala nang balikan. Tapos na kayo ni Paolo. Naiintindihan ko po, Ninong. Mahinahon kong sagot. Ang isang bagay na patay na, kahit anong gawin, ay mananatiling bangkay. Hindi ko kailangan ng ganoong asawa. Mabuti, sa Sabado, 8:00 ng gabi, pumunta ka roon, bilang isang ordinaryong bisita. Ako na ang bahala sa iba pa, sabi ni Ninong Ricardo. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang pangungusap na kinilabutan ako. Pinaalagaan ko na si Danny nitong mga nakaraang araw. Umami na siya sa lahat.
Hindi lang sa panloloko kay Katrina, kundi pati na rin sa isang international money laundering syndicate na kasapi siya. Si Boss Peklat ay isa lang maliit na isda. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa'yo. Tungkol na ito sa buong grupo. Natigilan ako. Money laundering? Hindi lang pala isang simpleng manloloko si Danny. Isa siyang international criminal. At si Katrina, ang hangal kong hipag, ay nasangkot sa isang mas malalim at mas maruming putik kaysa sa aking inaakala. Kung malalaman ito, hindi lang si Katrina, kundi pati si Aling Nelia at Paulo, na may kaugnayan sa 160 milyon, ay madadamay. Pagkababa ng telepono, natulala ako. Ang larong ito ay lumagpas na. Sa aking kontrol. Naging isang labanan na ito ng mga malalaking puwersa, kung saan ang pamilya ni Paulo ay mga sakripisyo lamang. Bigla akong nakaramdam ng takot. Masyado na ba akong lumayo? Ngunit naalala ko ang imahe ko na nangingisay sa sahig. Ang imahe ni Paulo na nag-aabot ng lason. Ang imahe nilang nag-uusap tungkol sa aking kamatayan. Hindi ako nagkakamali. Hinihingi ko lang ang hustisya. Kung hindi sila naging malupit, hindi ako hahantong sa puntong ito. Sa araw ng party, pinili ko ang isang pulang-pulang evening gown. Isang kulay ng kapangyarihan at paghamon. Nag-ayos ako ng husto para takpan ang pamumutla. Sa salamin, nakita ko ang isang ibang Carmela. Parehong mukha. Ngunit ang mga matay wala ng lambing at pagtitiis. Sa halip, mayroon itong talim, lamig, at isang sakit na naging lakas. Pagbaba ko, nagulat sina Paulo at Aling Nelia. Ang ganda mo, sabi ni Paulo. Tinitigan din ako ni Aling Nelia. Iba ang itsura mo, anak. Ngumiti ako ng may misteryo. Espesyal na araw po ito ni Katrina, inay. Bilang ate niya, kailangan kong mag-ayos para hindi mapahiya ang pamilya. Nakahinga sila ng maluwag. Akala nila'y gusto ko lang bumawi. Hindi nila alam na ang pulang suot ko ay kulay ng dugo at apoy, kulay ng isang paghihiganting malapit ng magsimula. Dumating kami sa party. Ang mansyon sa Block 8, Lot 9 ay nagniningning. Ang hardin ay puno ng kandila at bulaklak. May live band. Ang mga bisita ay elegante. Si Katrina, ang bida ng gabi, ay nakasuot ng puting bestida. Nakatayo sa tabi ng isang makisig na lalaki, si Kian Montelibano. Nang pumasok kami, lumapit sila. Inay, kuya, ate, dumating na po pala kayo, masayang bati ni Katrina. Inabot ni Kian ang kanyang kamay kay Paulo. Pagkatapos ay sa akin. Hi, Ate Carmela. Narinig kong kagagaling mo lang sa sakit. You still look beautiful. Tinitigan ko siya sa mata. Ngumiti. Salamat. You're very impressive. Diniinan ko ang salitang impressive. Bahagya siyang natigilan. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang kumpiyansa. Nagpatuloy ang party sa karangyaan. Si Aling Nelia ay abala sa pagyayabang. Si Paulo ay nasa isang sulok. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Ako naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pinapanood ang lahat. Tumingin ako sa orasan. 7:52 p.m. 10 minuto na lang. 10 minuto na lang bago magsimula ang kanilang bangungot. Eksaktong 8:00 ng gabi. Sa kasagsagan ng karangyaan ng party ni Katrina, biglang nagliwanag ang entablado. Ipinakilala ng MC ang mga bida ng gabi. Si Katrina, sa kanyang kumikinang na puting bestida, ay umakyat sa entablado, kasama si Kian Montelibano, sa gitna ng masigabong palakpakan. Mukha silang prinsipe at prinsesa, hawak ang mikropono. Nanginginig sa tuwa si Katrina. Nagpasalamat siya sa kanyang ina at kuya. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang pangarap na bahay at sa tunay na pag-ibig na natagpuan niya. Lumingon siya kay Kian nang may paghanga. At higit sa lahat, gusto kong pasalamatan si Kian. Ang dumating at ginawang katotohanan ang lahat ng pangarap ko. Ngumiti si Kian. Isang ngiti ng tagumpay. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang magsalita tungkol sa isang maningning na hinaharap. Mga proyektong milyon-milyon ang halaga, at isang kasalang enggrande.
Pumalakpak ang mga bisita. Si Aling Nelia, nasa VIP table, ay lumuluha sa tuwa. Si Paulo ay pumapalakpak din, ngunit pilit ang kanyang ngiti. Ako'y nanatili sa aking sulok. Tahimik na pinapanood ang dula. Naaawa ako sa kanila. Ipinagdiriwang nila ang isang bahay na binili sa nakaw na pera, isang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan, isang pamilyang bulok na ang pundasyon, at nagsimula na, biglaan at malupit. Ang malaking gate ng mansyon ay biglang binangga at sinira ng isang malaking truck. Ang ingay ay nakabibingi. Huminto ang musika, lahat ay napatingin sa gate. Mula sa labas, dose-dosenang mga lalaking nakaitim, may mga itsurang siga, at may dalang tubo, at pamalo ang pumasok na parang baha. Walang imik. Pinalibutan nila ang buong lugar. Nagsimulang magpanik ang mga bisita. Sigawan, basag na baso, natumbang mga mesa, sinira ang mga instrumento, at ang mamahaling pagkain ay itinapon sa sahig. Sa entablado, natigilan sina Katrina at Kian. Si Aling Nelia ay napatayo. Namutla. Si Paolo ay umatras, nagtatago sa dilim. Isang matangkad na lalaki na may peklat sa mukha ang umakyat sa entablado si Boss Peklat. Ngunit ngayon, yumuko siya ng may paggalang sa isang lalaking kararating lang. Ito si Hector, ang kanang kamay ni Ninong Ricardo. Si Hector ay nakasuot ng itim na suit, may hawak na tablet. Umakyat siya sa entablado. Ang malamig niyang tingin ay iginala sa lahat at huminto kay Kian. Danny Vargas, sabi ni Hector, akala mo makakatakas ka? Ang pera ng grupo ay hindi basta-basta ginagalaw. Nanginginig si Danny. Sino? Sino kayo? Hindi ko kayo naiintindihan. Ngumisi si Hector at itinaas ang tablet. Ipinakita nito ang isang video ni Danny, bugbog sarado sa isang bodega. Umiiyak at inaamin ang lahat ng kanyang panloloko. Kailangan ko pa bang magsalita? Tanong ni Hector. Tiningnan ni Katrina si Danny. Pagkatapos ay ang video, at sumigaw ng malakas na parang hayop. Niloko mo ako. Lahat kasinungalingan. Sinugod niya si Danny, ngunit pinigilan sila ng mga tauhan. Walang pakialam si Hector. Humarap siya kina Aling Nelia at Paolo. At kayong dalawa. Kinuha niyo ang pera ng isang taong nag-aagaw buhay para bilhan ng bahay ang anak niyo. Alam niyo ba kung anong klasing pera ang 888 apang milyon na iyon? Hindi sila makapagsalita. Pera iyon ng Imperyo Group. Pera ni Ninong Ricardo. Kinalaban niyo ang isang taong hindi niyo kayang banggain. Nang marinig ang pangalan ni Ninong Ricardo, lalong namutla si Paulo. Naintindihan na niya kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Samantala, lumapit si Boss Peklat kay Katrina. Ikaw ba si Katrina? Pumirma ka sa kasulatang ito. Umutang ng 10 milyon. Na may interes na 5% kada araw. Lampas na ang deadline. Ngayon, ang utang mo ay 15 milyon na. Bayaran mo yan. O sa amin na. Ang bahay na ito. O sasama ka sa amin. Bumagsak si Katrina sa sahig. Ang puting bestida niya ay marumi na. Humagulgol siya. Akta 15 milyon? Paano? Naloko siya ng husto. Halos lahat ng bisita ay nakatakbo na. Ang marangyang party ay naging isang larangan ng digmaan. Isang paglilitis ng mga sindikato kung saan lahat ng kasalanan ay lantad. At ako, nanatili sa aking sulok. Walang nakapansin sa akin. Para akong multo na tahimik na nanonood. Tiningnan ko si Katrina na umiiyak, sina Aling Nelia at Paulo, na nanginginig sa takot. Si Danny na kinakaladkad na parang aso. Wala akong naramdamang saya, kundi isang kakaibang kawalan. Ito ang kabayaran ng kasakiman. Sa sandaling iyon, lumingon sa akin si Hector. Tumango siya. Naintindihan ko. Hindi pa tapos ang aking dula. Dahan-dahan akong tumayo. Lumabas mula sa dilim at naglakad papunta sa entablado. Suot pa rin ang pulang bestida. Ngunit ang mga mata ko'y hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng kapangyarihan. Nang makita nila ako, lahat,
Pati si Paulo at Aling Nelia ay natigilan. Carmela, sabi ni Paulo. Hindi ko siya tiningnan. Humarap ako kina Hector at Boss Peklat. Teka muna, sabi ko. Ang bahay na iyan ay hindi pwedeng mapunta sa inyo. Lahat ay napatingin sa akin. Sino ka? Tanong ni Boss Peklat. Ngumiti ako. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Ako ang tunay na may-ari ng 160 milyon na ipinambili sa bahay na yan. At nandito ako para bawiin ang sa akin. Ang mga salita ko ay tumarak na parang yelo, pumutol sa magulong katahimikan. Lahat ng mata, mula sa mga siga hanggang sa nanginginig kong pamilya sa batas, ay nakatuon sa akin. Tinitingnan nila ako na para bang isang multong bumangon mula sa hukay. Tinitigan ako ni Boss Peklat. Sabi mo, sa'yo ang Oman 60 milyon? Nasaan ang ebidensya? Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako kay Hector. Isang tingin lang. Naintindihan na niya. Inutusan niya ang isang tauhan na maglabas ng isang briefcase. Sa loob ay isang makapal na folder. Inilabas ni Hector ang isang bank statement na may opisyal na selyo. Heto, ang transaksyon ng 160 milyon mula sa account ni Ginang Carmela Reyes, papunta sa Royal Prime Properties. Tama ang petsa, tama ang oras. Ang perang ito ay pag-aari ng Imperyo Group, na si Ginang Carmela ang kumakatawan. Ginamit ninyo ang pera ng grupo para sa personal na ari-arian, at pagkatapos ay isinangla nyo pa ito. Saan ang batas dito? Bawat salita ni Hector ay parang martilyong pumupukpok sa ulo ni na Aling Nelia at Paulo. Hindi sila makasagot. Akala nila, mamamatay ako o mababaliw at walang makakaalam. Hindi nila inakalang lahat ng kanilang kilos ay nasa ilalim ng pagmamasid ni Ninong Ricardo. Nagbago ang mukha ni Boss Peklat. Alam niya ang bigat ng pangalan ni Ninong Ricardo. Humarap siya kay Katrina. Nyeta, niloko niyo rin ako. Hindi na makaiyak si Katrina. Nanginginig na lang siya sa sahig. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo. Lumapit ako kay Boss Peklat. Ang bahay na ito ay binili gamit ang illegal na paraan. Ang transaksyon ay hindi wasto. Ang utang mo kay Danny Vargas, sa kanya mo singilin. Ang babaeng ito, turo ko kay Katrina, ay isang hangal na biktima lang. Ngunit hindi nito inaalis ang kanyang responsibilidad. Humarap ako kina Aling Nelia at Paulo. Gusto niyo bang iligtas ang anak at kapatid ninyo? Tumingin sila sa akin. Puno ng desperasyon. Carmela, parang awa mo na. Iligtas mo si Katrina, sabi ni Aling Nelia. Gagawin namin ang lahat, sabi ni Paulo. Ang gusto ko, hindi nyo kayang bayaran. Malamig kong sagot. Pero bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Inutusan ko si Hector. Naglabas siya ng isang kontrata ng paglilipat ng utang. Pipirmahan ito ni Katrina. Sabi ko, ililipat ang buong ilang 15 milyon na utang sa pangalan ni na Paolo Gomez at Nelia Gomez. Kayo ang magbabayad nito gamit ang inyong ancestral house at lahat ng inyong ari-arian. Kung pipirma kayo, hindi gagalawin si Katrina. Kung hindi, sumulyap ako sa mga siga. Bahala na ang batas ng kalye. Ito ay isang malupit na pagpapasya. Ngunit ito ang ipinaranas nila sa akin nang itulak nila ako sa kamatayan. Kailangan nilang matikman. Sa huli, pinili nilang pirmahan ang kontrata para iligtas si Katrina. Ipinagbili nila ang kanilang kinabukasan. Pagkatapos, umalis na ang lahat. Iniwan ang isang wasak na selebrasyon. Tumalikod ako at umalis. Ang bahay na iyon ay akin na ulit, ngunit puno na ito ng alaala ng kataksilan. Nang gabing iyon, nag-check-in ako sa isang hotel. Pagod na pagod ako. Nagtagumpay ang aking paghihiganti, ngunit bakit hindi ako masaya? Naramdaman ko ang isang malaking kawalan. Napagtanto kong kapag gumamit ka ng kalupitan para sa hustisya, ikaw mismo ay nasusugatan din. Ang mga sumunod na araw ay ang tunay na simula ng kanilang kalbaryo. Si Katrina ay tuluyang nasiraan ng bait at ipinasok sa mental hospital. Sina Aling Nelia at Paolo
ay araw-araw na ginugulo ng mga tauhan ni Boss Peklat. Ipinagbili nila ang kanilang ancestral house. Ngunit kulang pa rin. Ang buhay nila ay naging isang impyerno. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. May isa pang sikreto si Paulo. Isang bagay na mas malala pa na natuklasan ko. At iyon ang magiging huling dagok na tuluyang magpapabagsak sa kanya. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag. Si Carmela ba to? Tulungan mo ako. Pinahamak ako ni Paulo. Ako si Jerry, yung kaibigan niyang pinagbilhan ng gamot. Yung gamot para sa'yo. Nanlamig ako. Hindi yun pampalakas ng utak, sabi ni Jerry. Isa iyong malakas na gamot na pampakalma. Niloko niya ako. Ngayon, hinahanap na ako ng pulis at lahat ng sisi ay ibinabato niya sa akin. Ibinaba ko ang telepono. Ang lahat ay malinaw na. Planado ang lahat. Ang pagmamahal na naramdaman ko ay isang malaking kasinungalingan. Oras na para sa huling pagtutuos. Oras na para ipasa ang kaso sa batas. Ang katotohanan tungkol sa lason ay ang huling patak. Ang galit ko ay naging isang malamig na apoy. Ang pagpapakulong sa kanila ay hindi sapat para kay Paolo. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat sa ilalim ng batas. Kinolekta ko ang lahat ng ebidensya. Ang bote ng gamot, ang resulta ng lab test, at ang voice recording ng pag-amin ni Jerry. Sa kanilang bahay, ang impyerno ay lalo pang lumala. Nag-aaway na sila. Nagsisisihan. Kasalanan mo to. Kung hindi ka naging sakim. Sigaw ni Paulo. G, go ka. Kung hindi dahil sa pagsusugal mo at pambababae, hindi tayo aabot dito. Ganti ni Aling Nelia. Ang kanilang pagsasama ay nasira na ng kasakiman. Isang araw, dumating ang mga pulis. Inaresto si Paulo at isinama si Aling Nelia para sa investigasyon. Carmela, hayop ka! Pinahamak mo ako! Sigaw ni Paulo. Habang kinakaladkad, si Aling Nelia ay hinimatay. Mula sa malayo, pinanood ko ang lahat at may isa pang tawag mula kay Jerry. Carmela, may isa pa, si Paolo. Hindi lang siya sugarol. Kasama siya sa isang sindikato na nagbebenta ng human organs. Yung mga pasyenteng mahihirap. Sila ang target. Halos mabitawan ko ang telepono. Ang ospital na iyon, hindi lang para sa pera ko, pati na rin sa mga organ ko. Nakaligtas ako sa isang mas karumal-dumal na kamatayan. Tinawagan ko si Ninong Ricardo. Ninong, gusto kong makuha niya ang pinakamabigat na parusa, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng biktima niya. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Ninong Ricardo. Walang demonyong makakatakas sa batas ng langit. Ang kaso ay naging isang malaking investigasyon. Ang ospital, ang mga doktor, lahat ay sinisiyasat. Si Paulo, mula sa pagiging suspek sa panloloko, ay naging pangunahing suspek sa isang malaking sindikato. Sinubukan nilang kausapin ako. Nagpadala si Paulo ng sulat. Nagmamakaawa. Nagsasabing biktima lang siya. Nandidiri ako. Pagkatapos, si Aling Nelia ay nagpunta sa ospital kung saan ako binabantayan. Lumuhod siya sa gate, humahagulgol. Nagmamakaawa sa harap ng maraming tao para iligtas ko ang kanyang anak. Gusto niyang gamitin ang awa ng publiko para idiin ako. Ngunit hindi ako nagpatinag. Humarap ako sa lahat. Kinuha ang mikropono ng isang pulis at isiniwalat ang buong katotohanan. Ang biyenan kong ito, kasama ang kanyang anak, ay kinuha ang lahat ng pera ko habang ako'y nag-aagaw buhay. Ang asawa ko, nilason ako, at kasama sa sindikato ng human organs. Ngayon, hinihiling niyang pagtakpan ko ang krimen ng kanyang anak. Kayo, kung kayo ang nasa lugar ko, gagawin niyo ba? Tumahimik ang lahat. Ang dula ni Aling Nelia ay nabigo. Iyon ang huling beses na nakita ko siya. Sa araw ng paglilitis, hinarap ko si Paulo. Payat na siya. Mukhang miserable. Inilahad ang lahat ng kanyang krimen nang tanungin ko siya. Noong nilalagyan mo ng lason ang gatas ko, naisip mo ba ang mga anak na pinangarap natin?
Bumagsak siya at humagulgol. Ang hatol ay ibinaba. Si Paulo ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Aling Nelia ay nakulong din. Ang buong sindikato ay nabuwag. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ni Ninong Ricardo. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, umiyak ako luha ng paglaya. Natapos na ang bangungot. Bago ang huling paglilitis, humiling sila ng isang huling pagkikita. Sa detention center, sa likod ng makapal na salamin, hinarap ko sila. Mukha na silang mga kaluluwang ligaw. Ipinakita ko sa kanila ang report tungkol kay Katrina, kung paano siya pinagtatrabaho ng mga loan shark para bayaran ang utang. Sumigaw sa sakit si Aling Nelia. Kayo ang may gawa niyan. Sabi ko, kayo mismo ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Binigyan ko sila ng isang pagpipilian. Isang kontrata ng buhay at kamatayan. Una, isang sulat na humihiling ng mas magaan na parusa. Ibibigay ko ito kung aaminin ninyo ang lahat at makikipagtulungan sa pulisya. Pangalawa, inilabas ng abogado ko ang isa pang folder ay ebidensya ng pagnanakaw ni Paulo sa eskwelahan noon. Kung hindi kayo makikipagtulungan, isusumite ko ito. Pumili kayo. Isang pag-asa sa loob ng kulungan o mabulok doon habang buhay. Pinili nila ang unang opsyon. Tumulong sila sa investigasyon at dahil doon, nabuwag ang isang malaking sindikato. Ibinigay ko ang aking sulat, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Ayokong mabuhay sa galit. Natanggap nila ang kanilang mga sentensya. Si Paulo ay habambuhay na makukulong. Si Aling Nelia ay may mahabang sentensya. Si Katrina ay may suspended sentence dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ng lahat, bumalik ako sa aking buhay. Ang kontrata sa robotic surgery ay natuloy. Ang kumpanya ko ay lalong lumago. Nagtayo ako ng isang foundation, ang Pag-asa, para tulungan ang mga mahihirap na pasyente. Hindi ako nag-asawang muli. Ngunit hindi ako malungkot. May mga tunay akong kaibigan, may Ninong Ricardo, at may misyon ako sa buhay. Isang araw, ibinigay sa akin ni Jerry ang lumang diary ni Paulo. Isinulat niya doon, mahal ko si Carmela, pero takot din ako sa kanya. Takot ako sa tagumpay niya. Takot akong maging maliit sa kanyang paningin. Doon ko naintindihan, ang ugat ng lahat ay ang kanyang insecurity at inggit. Sinunog ko ang diary. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ang buhay ko ay parang isang phoenix na bumangon mula sa abo. Nawalan ako ng pamilya, ng pag-ibig. Ngunit natagpuan ko ang aking sarili isang bersyon na mas matatag, mas matalino, at mas mapagbigay. At alam ko, mula ngayon, lilipad ako ng mas mataas, hindi para patunayan ang anumang bagay, kundi para mabuhay ng isang buhay na tunay na makabuluhan. Pagkatapos ng lahat, akala ko'y magiging masaya ako. Ngunit ang naiwan ay isang malalim na katahimikan. Napagtanto ko na, ang kabutihang inilagay sa maling tao ay kalupitan sa sarili. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng babaeng nagtitiis, na nagkukunwaring okay ang lahat, para sa kapayapaan ng pamilya. Tandaan ninyo, bago kayo maging asawa o manugang, kayo muna ay isang taong may dignidad. Ang katahimikan ng tupa ay lalo lamang nagpapagutom sa lobo. Huwag kayong matakot na bumitaw sa isang kamay na ayaw nang humawak sa inyo. Dahil kapag tumayo kayo sa sarili ninyong mga paa, ang buong mundo ang titingala sa inyo. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kung ito'y nakaantig sa inyo, mag-iwan ng komento. Ang inyong suporta ay malaking inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga makabuluhang kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa ay lahat tayo, lalo na ang mga kababaihan, ay maging sapat na matatag para magmahal ng tama at sapat na matapang para umalis kapag hindi na ito karapat-dapat. Paalam at hanggang sa muli. Ang kwento ni Carmela ay isang patunay sa halagang aming itinataguyod. Ang bawat kwento ay isang aral tungkol sa hangganan ng kabutihan at lakas ng pagpapahalaga sa sarili.
Hindi ito gawa-gawa lamang, kundi hango sa mga tunay na karanasan na may layuning magbigay ng inspirasyon at pag-unawa. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pakikinig sa mga ganitong salaysay, matututunan nating mahalin at palakasin ang ating mga sarili. Ang pagpapahalaga sa katatagan ng kalooban, ang pinakamahalagang mensaheng nais naming ihatid. Muli, maraming salamat po at hanggang sa susunod na pagkikita.